Good morning, ladies and gentlemen. Today we are going to have a short discussion about specification writing. So let me just start this. Okay, so specification writing, yours truly, Architect Libot. In this presentation, we are going to learn about the specification guides, only the major parts of the PDF that I had sent you, and the documents, and also the activity that we are going to have. So for the first topic, of course, atong guidelines, no? So some writing tips. Again, ako naman siyang na-mention, no, sa previous lesson. Balik-balik lang ni siya. Use simple, clear language without jargon. Then define terms, symbols, and acronyms. Be concise. Do not explain the same requirement in more than one section. Define each aspect of the requirement in one or two paragraphs, so on and so forth. No, naara ni sa PDF. Now, the PDF is there to guide you. Since college naman ta, na nata sa higher education, I don't have to discuss everything. Mabasa na masabot ra gyud nimo tanan. The PDF that I had sent to you, kuan na to siya kanang lain-lain siya nga book, no, gitapo siya tanan nga gusto nimo mahibaw-an about specification writing. Now, later on sa atong discussion, I'm going to show you unsa nga kasagaran nga specification nga kami mga architects kasagaran na mo gi-submit sa Office of the Building Official. Now, kani akong ihatag ninyo nga mga samples later on, magamit gyud ninyo maskig architect na mo. Now, kung mag-apprentice na mo puhon, o niya, naa pa mo'y mas nindot pa yun nga mas makuha ninyo nga other formats, mas maayo. And plus points, kung mabasa ninyo tong PDF, mas ma-understand ninyo, labi na kay na-take upcoming activity, mas ma-enhance pa yun ninyo ang akong example nga gihatag ninyo, mas maayo. Labi na kung magamit ninyo tong mga terms, like, naama to siya mga terms nga giingon, no? Later on atong makita diri. Like some words, mga meanings nga mura ba taw siya somehow in a general term. Kung mahimo kanang pwede ra ka mo gamit ani nga mga words, pero kanang kinahanglan ka careful. It should be like ang imuhang sentence klaro gyud siya ug unsay gusto nimo ipa-emphasize nga ipatrabaho ana nga certain work. Now, ang ato am go diri is ang atoang detail sa drawing is klaro na siya, no? So mo na usahay part of the specification writings na siya gibutang usahay, no, please refer to sign and seal nga drawings nga na. So next is the purpose. Of course, nganong kailangan man, no, maggama ta ani. So mo ni tanan. Pareha rin sa kong gipang sulti sa previous nga kanang slide sa explanation. It's for the purpose of having an arranged agreement between you and the client, and arrangement pod sa pagtrabaho na sa tibuok ni mga project. And the specification will help you and protect you, labi na kung ginadetail nimo, okay, sa imuhang specification nya. Matarong sad nimo og manage, labi na og dako na kayo ang imuhang project nya, dako na imong team. So if you have like an example sa ako ang side is experience na ko before, I used SIP or structural insulated panel for my walls. Now, kato siya nga structure, it is new in the Philippines. Katong time nga ga-build ko adto, wala pag ito siya na-approve nga mogamit og nga to dinhi sa Pilipinas. But gauna-una man ko, no, so I specified in the specification, of course with the structural analysis of my engineer, ipakita na mo dito na it's okay to use the product, and fire resistivity, it is approved, no, from other countries of course, pero wala pa siya diri sa Pilipinas. No, dito na ko siya gi-specify tanan sa
specification nga unsa nga wall gamiton yan na. So sometimes pwede ta makabutang sa kanang ato ang specification kung unsa nga brand atong gamiton, specific nga brand, especially kung naagrihan ninyo sa kliyente. So for example, sa imong doors and windows, nagsabot mo sa imong client nga Fenestram, no, Fenestram nga brand ang gamito nimo sa iyahang windows because he wanted to have a first class nga framing sa iyahang windows, and then ganahan sad siya og tempered nga glass. Now pwede gyapon na siya, labi na og nag-agree mo kay labi na og ang imong kliyente is very specific with branding, maski sa painting gusto kitay ni island paints or gusto niya boysen ingon ana kay subok na niya. So ibutang ninyo sa specification kay para wala na siya changes, no? If mag-change man gani iyang mind, for example ha, nagsabot mo sa imong doors and windows nga kanang aluminum nya, what if moingon siya nga like naka-fix na mo nga mao na ang price niya, nag-agree na mo nya, nikalit siya ingon nga gusto siya Fenestram nga mahal kayo ang Fenestram, no? If you can just imagine, nakasuway ko gamit og Fenestram, ang kato nga style nga window kung aluminum akong gamito, no, with a clear glass or maski tinted pa nga glass, mo gasto kog 180,000 for the windows and sliding doors. But if you're going to use the Fenestram for those sizes and dimensions that are going to be placed sa door, it's almost going to reach 1 million peso. So ingana ang difference sa pricing. Now kung ingon ana ang situation nga sa inyong specification is only the aluminum with clear glass, unya ning kalit siya ingon nga ano, I want to use Fenestram niya, mukuan jud siya, mo impose jud siya nga gusto ko nga to kay dako ug kay gibayad nimo, no, daghan na kayo mga maot nga istorya usay dili na malikayan. So didto kamo tan-aw sa imong specification nga ma'am dira o gasabot nga mauni siya, kung mo kuan ka ani ma'am, muusob ka nga wala sa specification nga mo'y atong naagrihan, ang mahitabuan ni dapat gyud ka mag-add-ons, no, imo gi ipakita. So somehow the specification will always support you, no, sa imong as you go along with the project. Now here are the classification and coding. Ang coding pwede rag numerical, no, pwede magamit sa dinimo sa imuhang estimates, like pwede po Roman numeral imong gamiton basta kay kuan siya, masabot naman na nimo, no, ang coding. Now if you have the general one and then you have subtopics from the general, so imo na siya i 1.1 or 1.1.1 1.1.2 ingana. So ikaw na yung magbuot as long as it is arranged. So for example kani temporary works and services number 4 nya, ang one of the temporary works and services nimo 4.1 is katong kuan, scaffolding. So 4.1 anak scaffolding, 4.2 kaning temporary works ani is katong mga bunkhouse ingon ana mo toy 4.2 4.3 ingon ana, depende na sa kanang work nga masabutan ninyo sa kliyente. Okay, next we will move on to the documents. No, kani nga document, I'm going to show you, this is an example that I made kay kasagaran magud kliyente mo ingod sila how much is ingani kadako nga balay, no, usahay ka nang kung bag-o pa ka nga architect mo yung ka nga hala uy pila ka ning gastuan ning ano mo, pero kasagaran kliyente mangutana gyud sila dayon how much is the house kung ingon ani nga design, ingon ani kadaka. Now we have what we call the rough estimate. Mo ni gibutangan ako og note ani for general estimation only. The total cost will vary depending on the actual workmanship of workers and the type of materials and finishes used. Now nata diri multiplier. As you look upon the pricing, kani siyang 10,000 and 15,000 ako na ang gabutang ani o per square meter based sa ako ang analysis by experience, no, sa costing. But usually karon nga panahon na ano gito sa mga 30,000 per square meter apil na ang finishes ani ha, kay og mag 25,000 per square meter ka sa cost nimo sa balay, basin na tendency nga malugi ka or substandard ang imuhang balay.
ako personally I use the 30,000 per square meter. Na nindot na siya nga balay. Dili na siya substandard, that is the standard house. Okay? So kani siya mo ni sa ako ang building footprint, sa ako ang footprint gyud sa balay, wala na ko ilabot ang main entrance and carport. Sa balay lang mismo na naay interior walls, no, naay tiles ngon ana. Ako siyang gihimo nga 30,000. Now, kani siya, this is for a one-story building. Pangutana, ma'am, what if two-story siya, ma'am? Two-story nga kanang house. For example, your parihar gyapon siya multiplier, no? 30,000 per square meter. Nya, kitahay ang ground floor nimo is 200. So, 200 times 30,000 and then ang 50 kitay sa taas or 60. Katong 60, imo na po to i-multiply or you can add both ground floor and second floor, that is the total area of the building, and then you are going to multiply it by 30,000 per square meter. Now gilahi lang nako si carport kay para medyo matanaw pud sa tag-iya nga usay ko na tag-iya kay maguna-una nga ala architect ngano man nga carport raman na siya nya ngano mahal mo gihapon 30,000 per square meter mo na ako siyang gilain kay ngano ang carport is only very simple raman no, slab raman siya, and then the main entrance naman tay gamay nga atop-atop din ha, so mo na ako siyang gihimong 15,000. So mo ni paggama ko rough estimate, so the total of the house is around 8 million, no, that is just the rough estimate. Now kasagar ni nga ni ganun mahitabo sa scenario men silang architect kanang og 8 million nakapin nga kung one story nga balay kanang kuan man kanang mura magmahal ra kaayo, pero mo ingon jud ko ana mo insist gyud ko nga actually mauna na siya ang tinuod gyud nimo nga gasto. Pero ingon sila mahal kayo ang ako mabayran sa ako ang kuano sa ako ang building permit. So kung 8 million around mga kuan 8,000 I think. Yeah, I think that is 8,000. 8,000 naman siguro. Ako i-check ha. 8,015 times 0.601 o 8,000 kapin. So possible na siya nga sa fire maabot siya mga 16. So mag-andam na siya almost 20k no sa iyang mga processing sa iyang permit. Now kani siya nagpagtrabaho ani nga balay, nahuman ani siya nga balay, it is built in Buena Vista. Now pagka human ani ang among nasubmit sa munisipyo is katong walay painting, mayngon ana, walay painting nya around 6 million. So katong 6 million mo ra to gikuhaan og cost sa kanang munisipyo para sa ilahang kuan kanang bayad no sa tax. Now after na nahuman na tanan cost, mahapit na mahuman ang balay ko, ma'am kumusta man imong balay nga daghan magkay changes so nya sa ato ang design kay medyo naa magkay napuno-puno. Ingon siya architect ni lapas na makog 8 million. Ingon bitaw ko nimo nga mahal jud siya no. So inga na siya the rough estimate mo usad nimo guide nimo kung sakto bang imong detailed estimate. So you must have a rough estimate first like this one, and then when you make the detailed estimate ma-check nimo kung basin sobra ra kaayo or basin kuan ra sad kaayo, kulang kaayo. So mo kag og layo ra kayo ang costing nimo, mo kag usa pa may kulang ani basin apa koy wala na appeal sa ako ang mga estimate. So the rough estimate is going to help you with this one. Now next is mao ni siyang detailed estimate. This is another house built in Cabawan, Tagbilaran City. I think I used this one with SIP walls. So this one 148 pieces, 3,800 each, but karon na ano siya sa 4,400. So kana ang gasto sa wall lang mismo no. And this is a very unique house kay wall bearing ang akong walls kaning SIP walls, so wala koy column. Now my footing is only for the walls. So naa koy dako kay nga slab. So ingana ang type of construction. Then I have here a sample. Ako ni i-send ninyo as a PDF for your guide para naamoy matanaw. Okay? Then next here is the construction specification kasagaran ani nga ingani ra gyud nga mong ihatag no sa obo say parihara na mga general conditions, kopyaon na siya unya kung na I need i-change, for example kani siya part of
part of the wall is gi-SIP nako, adto nako siya gi-specify, no, nga SIP akong gigamit, ingani iyang strength, ingon ana. So kani siyang specification, nindot po ni siya imo ni siya ipa-check sa imong mga engineers. Okay, so kasagaran mo gud nahitabo diri kay more detailed adto sa contract. Kay kaning specification adto ni kasagaran i-submit sa OBO. Okay, don't worry with the file. All PDF are uploaded sa classwork kay para matanaw ninyo na amoy files. And then if you want to know more about the contract, kay sa contract is very specific, you can visit the UAP, United Architects of the Philippines nga page. So na mga publications din ha. You can see diri sa ubos na din ha ang mga professional practice ng mga documents. You can click here, you can download, and then you can actually look for the specific document nya. Imo na lang na siyang i-edit if kanang sa amount ingon na no na dinhi. And this documents is going to help you kung ma-professional na mo someday. Okay, visit lang mo ani standards of professional practice kana siya. Visit lang na ninyo, search ninyo kani nga page dapat ang makita ninyo inag-search ninyo, and then you can click all the documents here. Okay, next is our activity. Okay, this is going to be our activity nganong naaman ni siya. So anyway, uy, ni end naman, balik ta. Okay, this is the activity that I want you to make. Now, I want you to group yourselves into 6 or 7. So, kung naay isa lang no ang sobra nga 7 sila kabuok. So, kung in kaso sa inyong section is 8 mo ka groups, you just add here dire sa group 8, and then in the first section, for example in group 1, isuot nimo imong name and make sure naa ka sa sakto ni mga section. Now if you are going to open the Google Sheet, make sure to use your university email. Okay, dili ka pwede mo sulod ani nga sheet kung dili university email ang gigamit. If you are in section B, ari ka dire mag i-click nimo ni si section B, and then adto ka magsuot sa imong ka group mates. And then section C, adto ka dito if you belong to section C. Now ani nga side, you are going to write your names and then your assigned task. The assigned task are naa diri akong gisulat. 2 of your classmates, pwede pog isa lang. 2 of your classmates will be the client, and 2 of your classmates will be the architects, and 2 or 3 or will be the interior designers. Pwede pog tulo ka architects or tulo ka client, kamo lay magbahala, basta kay you divide yourselves into 3 major assigned tasks. Now si client, the client is going to be the one to decide unsa nga project ang i-build. So unsay gusto niya, no, unsay gusto niya para sa iyang project. It can be a residential, it can be a future kanang commercial nga building, or basin gusto siya farm house nga kananay na siya homestead or whatever nga gusto niya. So si client, siya ang mag-decide. Now the client is the one who's going to make your design concept. Okay, siya ang mag-draft sa design concept. Now the architects, kamo ang mo realize sa plano ni client. Mga draft ra good, no, I don't want you to like kanang magkuan gyud mo kanang si tawag ana, like mag-build jud mo og kuan any design, and it's going to take you a long time. But kanang kung makita ra gud ninyo example sa Google nga pwede ninyo ma-download, ma-present ninyo sa klase ngun ana, pwede rin gihapon niya, mga concepts lang ba niya. Sunod si interior designers, kamo may mag-decide kung unsa nga materials ang ibutang sa interior and exterior finishes. This is important kay appeal man na siya sa specification. Now ang goal gyud ani nga assignment is for you to be able to make a specification.
kung katong specification nga akong ihatag ninyo nga PDF, kung mas malabuan pa ninyo ang pagkanindot adto niya nga mas hanay gyud, mas mo appreciate gyud ko ana, no, especially when you talk about the finishes na, no. So kaning mga architects and interior designer, you are going to work together and then decide with your client kung okay ba siya ana, and then everything nga ma-decide ninyo, you are going to draft your specification. So kamo na tanan nag-help together mo mag-draft sa inyong specification. Okay, walay magkuan ha kanang ning dili mo tabang si kuan ma'am ingon ana. Dili ha, you must be responsible kay college na mo. So kani siya, remember, if you are in section A, make sure na ka sa section A, then magbutang ka grupo nimo. And then you also type here your assigned task. Ikaw ba si client? Ikaw ba si architect? Ikaw ba si interior designer? Okay? So I will be announcing the deadline most probably next week. So I want you guys to read the PDF, the guidelines on how to make the specification, and then prepare something on how you are going to present it to the class. Use your creativity. Okay? Use your creativity unsaon ninyo na pag-present. Okay? So I think that would be all, and good luck sa inyong group activity. Thank you.